Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noise. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na nahuli na COA Commissioner Vico Soto tumistigo na Duterte, tinuro nag-utos. Grabe, PBBM nagulat. So yan yung panoorin natin, bibigyan natin to ng reaction and then kaya na lang din bahalang umusga. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noise. So mga kanoise, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Ganun mabagat ng video ito. Nahuli na COA Commissioner Vico Soto tumistigo na Duterte, tinuro nag-utos. Grabe, PBBM nagulat. So, syempre, Vico Soto, Tito Soto, isa din sila sa bagong pinag-iinitan ngayon sa politika, no? Like, yeah, sobrang naano talaga yung mga DDS dito. So, Boss Balita TV, Pilipino, like, comment, share, subscribe. Start. Lahat, marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala nyo, hindi ko Pinangalanan yung COA ng walang Commissioner Lipana. So, yun din yung isa sa pinaka-problema talaga, no, yung COA natin. Kasi kung sila mismo gagawa sila ng kalokohan, so ano na mangyayari sa bansa, 'di ba? Parang binibigyan niyo ng upper hand yung mga politician eh. So sobrang magiging posible talaga yung corruption kapag yan yung nangyari, 'di ba? Alam, mga sinasabi ng iba, sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagfa-finance. Huwag na tayong magtumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagfa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe. PBBM nagulat. Tumistigo na si Vico Soto. Tinuro si Duterte ang korap. Napatayo si VP Sara. Ayon sa nakalap nating impormasyon, akala nyo, hindi ko alam. Huwag na tayong maglokohan dito. Binulgar ni Mayor Vico Soto si COA Commissioner Lipana ang korap. Inappoint ni Duterte. Oh, diba? Digong appointee sa COA, iniimbestigahan sa flood control project. Ayari. Appointee ni FPRRD. Grabe yun, par. Si Commission on Audit COA Commissioner Mario Lipana na ilinawit sa flood control project sa issue ng conflict of interest ay itinalaga sa pwesto ng nooy Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Enero 2022 at magtatapos sa kanyang termino sa Feb 2027. Siyempre, wala na, hindi ito titig ng ng mga DDS par. Sa flood control, hindi siya nakapagtimpi sa nagmamalaking barangay official. Anak mismo niya ang financer. Grabe, si PBBM nagulat. Tumistigo na si Vico Soto. Tinuro si Duterte ang korap. Napatayo si VP Sara. Tara, panoorin natin. Ipa-flash na lang po sa likod ko yung mga listahan ng mga hindi yata kumpletong listahan ito, pero pagpasensyahan nyo na po, ilan sa mga highlight lang ng ating engineering department. Meron po dito budget message. Babasahin ko to? Huwag na. Hello ko lang sila. Mga konsi, meron po akong budget message sa inyo. Basahin nyo na lang po para okay lang. Mga konsi, basahin ninyo ha. Pagka nag-breakfast tayo sa Lunes, may exam si Vice kung binasa nyo talaga. Pero alam niyo, itong budget po kasi, yung sa dulo na lang yung Kaya, siyempre, tuwing binabalansin natin lahat. Siyempre, pagtanungin natin ng health department, pagtanungin natin ng ospital, pagtanungin natin ng engineering, siyempre, ang dami nating gustong gawin para sa ating mga kababayan. Kahit sabihin natin mayaman ng Grabe din talaga yung par, yung exposure ni Mayor Vico Soto ngayon Like kahit dati pa naman, 'di ba? Ewan ko talaga kung So sana hindi muna siya tatalo ng vice or ng president Like senator na lang muna. Kasi I think kung tatakbo siyang president or vice, I think hindi pa siya mananalo kasi pupulutanin talaga siya, 'di ba? Sa election. I think senator goods na 'yon. 'Di ba? So sana mag-senador siya next and then after that pwede na siyang mag-vice or mag-president. Kadepende. 'Di ba? So natin, kailangan pa rin nating mamili kung ano yung mga gagawin. Kaya malamang next fiscal year ay para tuloy-tuloy pa rin yung panunungkulan ba? And then yun nga, mas lalo pa siyang tumatak sa taong bayan. 'Di ba? Kasi I think yung senador talaga insured na siya sa slot na yun 'Di ba? Like, nanalo nga si Cynthia Villar kahit wala namang yun.
'Di ba? Si Amy Marcos nanalo nga. So I think kapag ka maging senador si Vico Soto, insured na yung panalo niya. Or comment down below kung mag-agree kayo doon. Supplemental budget po tayo para maisama pa po yung mga hindi kasama sa ating appropriations ordinance na ipapasa this year. Ladies and gentlemen, we have laid the foundations for good governance. Hindi natin sinasabi at hindi natin kailanman sasabihin na perpekto ang mga ginagawa natin. Malayo pa po. Pero kung meron tayong maipagmamalaki bilang mga Pasigenyo, ito po yung nailatag na natin yung mga pundasyon para sa mas mabuting pamamahala, para sa mas transparent na paggugobyerno, para sa pakikilahok ng taong bayan sa ating gawain, para sa mas pinalakas na pananagutan ng mga opisyalis ng gobyerno sa taong bayan. Ayun. Once again, we have laid the foundations for good governance. Kasi I think talaga magiging hands-on din talaga siya. 'Di ba? Sa kapag ka magiging senador na siya. 'Di ba? Na lang. And now, our approach or the questions we have to ask ourselves is now shifting. How do we act more efficiently? How do we move faster? How do we do better in everything that we do? Para sa mga CSOs, tanungin natin ang sarili natin. Nakilahok na ako noon, pero paano ko mas palalalimin pa patataasin pa ang antas ng aking pakikilahok o engagement sa ating pamahalaan? How can I contribute more to the local special body that I am a part of? Para sa ating mga hepe ng units, opisina, ng departamento, opo, masaya tayo dahil marami tayong accomplishment, pero sana regular nating tinatanong din ng ating mga sarili, nag-i-innovate pa ba ako? Nagsisikap pa ba ako na pagandahin pa ang trabaho ko at ng opisina ko? O naging I think wala na, babanatan ka na ng mga DDS simula nung sumali ka about dun sa issues ng mga diskaya. Ikaw yung pinag-iinitan ng mga DDS ngayon kasi syempre yung mga diskaya, nila yun love na love nila yun tapos biglang babanatan mo. 'Di ba? Pinag-iinitan kasi si si Mayor Vico Soto, kasi yun nga parang Tito Soto tapos Vico Soto na parang nagpapabang or whatsoever. Dati pa naman nung election pa hindi pa nabuksan yung flood control issue na yan. Dati naman ang tawag dyan, binabanatan yung mga diskaya Di nyo lang talaga matanggap na panibagong exposure na naman yan. 'Di ba? Kung malas-malasin kayo, baka next election, na naman yan, sakit na naman yan sa ulo nyo, kaya ang ginagawa nyo, pinag-iinitan nyo na ngayon yung tao. Which is sobrang laki na naman na ng credibility ng tao na yan. 'Di ba? panty na ba ako dahil maganda naman yung performance? Pwede ko pa bang pabilisin ang aksyon ng aking opisina? Ano pa ba yung pwede kong gawin? Sa ating mga konsihal, tanungin natin ang ating mga sarili. Lagi pa bang nangingibabaw ang interes ng nakararami? Haluan na ba ng masyado ng politika ang aking mga desisyon, ng mga pulisiya na aking sinusulong? Sa ating mga barangay officials, sama na po natin yung SK, pero lalo na sa ating mga barangay officials, tanungin po natin ang ating sarili. Nakikiisa ba ako sa pagpapatupad ng mabuting paggogobyerno o gumagamit pa rin ba ako ng financer at hawak ko yung pera ng barangay? Ito na po yung mga kailangan natin tanungin sa ating mga sarili. Mula 2019, nagpakilala tayo ng matitinding pagbabago. Muli po, marami sa ginawa natin ay sinabi noon na imposible, na hindi mo magagawa yan, na hindi nyo kayang gawin yan. Pero napagtagumpayan po natin. Hindi naging madali. Nice. Tinaya natin, buhay natin mismo. Pero aminin ko, na sa paglilinis natin ng ating pamahalaan, nakafocus tayo sa ating city government o lokal na pamahalaan, pamahalaang lungsod, hindi natin masyado natutukan ang ating mga pamahalaang barangay. But now, with a supportive city council, with an honest vice mayor, with our councilors who have proven their integrity, and not just integrity, but willingness to fight for good governance, mas matututukan na natin ngayon ang mga pamahalaang barangay. Tama. Dito pumapasok yung dito pumapasok yung kapag buboto ka ng isang magandang leader, dapat isali mo talaga lahat ng mga nasasakupan niya or kasama niya sa pagtakbo, kasi same sila ng same sila ng tawag diyan ng mga plano ba, 'di ba? Ay kahit hindi 100%, like siguro mga 70-30 or 80-30, 'di ba? Like 80%
ng mga dinadalang politiko ng good leader na yan for you, 'di ba? Tapos 20% ihalo mo kasi maganda din naman na merong critic sometimes, 'di ba? Kasi pambalanse 'yun eh. Kaya nga nung time ni FPRD, nandun sila Hontiveros or sino pa ba yun, sila Trillanes ba yun? Correct me if I'm wrong. Basta merong pambalanse ba? So, okay din naman yung ganun. Pero kung yung aabot na sa point na half-half, sobrang pangit ng ganun eh. Like, kita nyo ngayon, yung senador, half-half na. 'Di ba? Yung sa admin, half. Yung sa mga Duterte, half. So, hindi siya magkakasundo. 'Di ba? So, sana ang nangyari is, like 70-30 talaga. Pero yun nga, may ibang mga senador ng admin na hindi nyo rin nagustuhan, which is me on myself too, 'di ba? Sino yung nagsumasayo ng budots? Ayaw ko rin naman nun. Hindi ko pipilitin. Si Lito Lapid. Ay, hindi. Pumasok pala si Lito Lapid. Yun. Yung slot ni Lito Lapid kasi, bakit nyo binigay kasi? Anak ng kakapanood nyo yan ng Batang Quiapo eh. 'Di ba? Sayang tuloy yung slot ni Lito Lapid. Hindi natin nagamit ng maayos Kahit si na lang siguro yung pinasok nyo doon. Sino ba? Yung si Abalos. 'Di ba? Sayang 'yun. Kayo kasi. Hindi po ito para sa akin, hindi ito para sa amin, hindi ito para sa kahit sinong isang tao, individual. Ito po ay para sa lungsod natin, para sa mamamayang Pasigenyo, at para na rin sa mamamayang Pilipino. Ginagawa natin ito para sa kanila. Sa gitna ng lahat ng kontrobersiya, sa lahat ng problema na hinaharap ng ating bayan, sana po pare-pareho po tayo na nagdurugo ang puso. Sana po pare-pareho tayo na naghahangad na inaasam-asam natin ang isang mas maayos na Pilipinas. Huwag tayo tumingin sa masyadong malayo. Ayusin muna natin ang nasa bakuran natin. Ayusin muna natin kung ano yung nasasakupan natin. Hinihikayat ko po ang ating mga barangay officials. Ito yung mas magandang pakinggan. Like, huwag tayong tumingin sa malayo. Ayusin muna natin yung bakuran natin. Kay Bongo kasi, nandun na kayo eh. Papunta na kayo sa mastermind eh. Huwag nyo nang balikan yung CLTG, company ng family ko. Doon na kayo sa mastermind, please. Biglang gumaganon eh. What if yung past administration, nandun pala yung mastermind? Yari. Mag-ayos-ayos naman po tayo. Hindi ko po nilalahat. Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Tama. Ito din yung dito ako nabibitinan din sa ibang mga politician. Like, for example, ito sa part naman ni Vico Soto or kung sino mang politician na parang meron na silang alam. Medyo nabibitin ako doon sa part na parang hindi mo na nila inaano kung sino yung involved, di ba? Pero I think planado naman yan kasi syempre baka meron silang niluluto pa Pero yun nga, parang kasi tayo naiinip tayo bakit ayaw pang pangalanan to? Di ba? So sana mapangalanan. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Nice. Akala nyo, hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba. Sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. So, huwag na tayo magtumpik-tumpik pa. Yung anak niya, nagpa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Salot. Mga kaibigan, nailatag na po natin ang pundasyon para sa mabuting paggugoberno sa lungsod ng Pasig. Now the question is, how fast and how far can we go? Maraming salamat. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Yun. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. So, yun lang naman, mga pare. Yun lang naman. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun. Kahit ako nakulat doon.
Di ba? Kasi yung COA commissioner, in-appoint ng PAS-admin. So, sasabihin naman nila, ano naman connect doon? Di ba? Siyempre, yun yung, yun yung mga linyahan nila sa part na yan. Anong connect? Anong connect? Anong connect? Pero siyempre, kung sa part nila yan, kung sa part nila yan, halimbawa, si PBBM kunyari, yung nag-appoint, tapos malaman na may mga ganyang issue, flood control, or related, whatsoever. Siyempre, ibabahid nila yan. I-intriga nila yan. Di ba? I-intriga nga nila yung walang direct na connection. Ito pa kaya na mayroong connection. So, parang siyempre, dito papasok yung pagiging double standard ng mga yan, Pero, kita nyo naman, dahil hindi naman natin sinasabi talaga na directly, di ba? Pero siyempre, kung yun nga gawain nila na gaganyanin nila kapag connected sa COA is yun na mismo yung mga involved sa mga kalokohan, di ba? So dapat ready din sila na i-face yung mga ganitong situation. Paano? Yung past administration pala yung nag-appoint dyan, di ba? Tapos COA commissioner pa, di ba? Mainit-init. So, parang dito din some kind ko-connect yung na bakit nga ba sobrang triggered nila. Diba? Well, si FPR din naman, hindi na siya totally banta kasi nandoon na sa dahig. Pero I think dito, diba, parang dito mo rin siya mapagtagpi-tagpi kung bakit nga ba itong mga DDS na to sobrang, according to Senator Ping Lacson, why are you so protective of mga Diskayas? So, mga Diskayas, flood control, then boom. Diba? Tapos, COA commissioner pa. So, si Senator, Mayor Vico Soto yung nagbanggit niyan. Diba? Malakas kayo kay COA commissioner, di pa na. Diba? So, ibig sabihin, meron talaga mga kalokohang nangyayari dyan. Hindi lang natin alam kung ano talaga yung mga kalokohan na yan. Ay, hindi. Medyo alam na pala natin kasi, syempre, nalik na yan sa sa mga balita. Pero ang na lang natin dito, kung sino pa yung mga tatamaan pa. May mga senador pa ba yan? Di ba? Kasi for sure, may mga senador pa yan. So, yun nga. Ano na kayang balita doon kaya, Villanueva, Estrada. Actually, may nakita kong balita kanina na yung si Remulla is na siya, hinahanda na daw nila yung yung kulungan ng mga sangkot sa flood control. Actually, sobrang pa nga mas maganda pa nga. I mean, medyo maganda pa nga yung mga pagkukulungan ng mga yun Dapat hindi na dapat din sila di ba? I-mix sila sa mga talaga mga ordinaryong preso lang. Bakit social pa yung mga yan magnanakaw ng pera ng taong bayan yan? Di ba? Sobrang sobrang clean ng kulungan nila. Like sobrang well siguro, syempre baka issue na naman kasi sa kanila kapag hindi ganyanin yung di ba, kulungan. Pero yan ang nakakainis lang kasi medyo maganda pa ng konti yung yung mga pagkukulungan nila, which is hindi naman talaga nila deserve So sana mapunta na tayo dun sa exciting part na mapanagot na talaga tong mga naka-flood control na to. And then yun nga, kung positive na talaga sila, like 60% or 70% na sila na positibo na involved nga yung tao na yan sa mga flood control, sana i-hold na nila, di ba? Or ikulong na nila kasi baka lilipad na naman ng ibang bansa yan. Hindi na tayo makakatikim ng hustisya niyan, di ba? So anyways, that's it. Vico Soto, kudos din sa taong to kasi may napatunayan naman na talaga itong taong to, and then kita nyo naman sobrang pinag-iinitan na siya ng mga DDS ngayon mula nga nung inaano nila yung mga Diskayas, di ba? Which is yun nga, hindi naman talaga na dapat maggulat pa, di ba? Kasi dati pa naman nung election pa naman binabanata na ni Vico Soto yung mga Diskaya na yan, di ba? So anyways, so that's it. Kayo na masasabi nyo kay Mayor Vico Soto? Comment down below. Agree ba kayo na mag-senador muna siya next election or presidente na agad? Pero for me kasi yung president, pwede niya kasing masayang yung slot na yun. Tapos yun nga, kapag hindi siya manalong president or ng vice, of course, masasayang yung 3 years niya or 6 years niya, di ba? So, kahit na lang, kahit senator na lang, I think sure ball naman na siya doon.
sa senator, di ba? So, yeah, that's it. So, kayo naman sasabi niyo dito, comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Palito TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.